Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pero hindi nakaka-relate sa kasabihang niyan si Diana. Matinding sakit ang naranasan niya sa 3 mahabang relasyon na hindi niya inakalang may hangganan pala. Nagkaroon ng 3 long-term relationship si Diana. Ang lahat daw ng ito, pinangakuan siya ng kasal. Yung una, I would say, distance. Kasi he was an artist and he was touring a lot. So, naging issue yung distance and also priorities in life. Meron na rin kaming anak, so we had to prioritize our child. Yung second engagement naman, he was not ready and he did not want to be a breadwinner, a provider of a family, which was, to me, is, one of the important things. Yung intention of being, able to take care of me and our family. Yung pangatlo naman, siguro we had conflicts in our communication style. Naaminado si Diana na sobra siyang nanghinayang sa mga nilisang relasyon. It hurt every time. Sobrang painful. Kasi you already imagined a life together forever. Nakasama tong taong to. Kasama sa mga pangarap mo. So nung natapos siya, parang siyang dreams shattered. Ano kaya kung pinagbigyan ko na lang? Ano kaya kung di na ako nag-complain? Siguro matutuloy pa yung kasal. Especially dun sa una. Kasi we have a child, right? Ano kaya kung I was more matured then na I was willing to sacrifice more of my dreams, of my ideals. He passed away 2 years ago. Nag-flashback lahat. Sana hanggang ngayon siguro magkasama kami. Kahit mahirap, pinipilit pa rin ni Diana na maghilom at umusad para sa sarili at sa anak niyang si Dion. Ang key is acceptance and forgiveness. And you cannot forgive, you cannot accept kung ano nangyari sa'yo kung parang imamask mo lang siya ng mga temporary healing. Nangyayari siya sa kahit sino. Sa nagmahal, sa hindi nagmahal, sa na-engage, sa hindi na-engage. So, that way, I was able to forgive eventually. Ilang beses mang nabigo, hindi pa rin isinasara ni Diana ang pinto para sa bagong pag-ibig na darating. I'd like to think of it not as failed, just a redirection lang. So, I'm excited to see the new directions. Even if it got tiring to love and lose the love of your life, I still hope na meron tamang taong darating para sa'yo. Hindi pa lang siguro, hindi mo pa lang nakita. Hindi pa lang kayo nag-meet. May payo naman ang ating eksperto para sa mga kagaya ni Diana. Before you get into a relationship, you have to be fully healed talaga. Para you also attract the people who are also healed. Kung merong mga problema that pinagdadaanan kayo, mas okay if pag-uusapan niyo yun and you find a compromise. Ano yung mga kailangan nyong ma-work on doon? Ano yung mga kaya nyong i-negotiate? Ano yung mga kailangan nyong ma-adjust para maging okay yung relasyon niyo? Ganda pa naman ni Diana. Hindi mo talaga masasabi, ano? Pero ang naisip ko lang the whole time pinapanood ko, yung grieving stages, nag-a-apply yan sa kahit anong klaseng kawalan, pati yung engagement na nawala. Kaya ganun din, para ka rin, kumbaga, nagluluksa. Yun din ang, dapat din, yun ang pakikitungo natin sa mga taong ganyan na nagbe-break off ng engagement. Kaya sa maging, chismis, juicy, ganyan. Parang pakiramdaman natin yung pinagdadaanan ng tao. At proseso yun. Sabi nga nila, you Ayan, have to trust sige. the process. Kami pa naman, engaged pa naman. Go! Hindi, pero sinasabi ko yun, Andre, kailangan mo magpapayo. pagdaanan yung process. Kami, yun nga, almost 2 years na kaming engaged. We're taking our time na nag-uusap nga kami ni Dimples kanina pinapanood natin na kayo lang makakaalam din nun eh. Kayo, di ba? Kayo yung nagkasundo, kayo nagkaintindihan. So, ayun. Kami, pinaplano pa namin yung kasal. Pero tuloy yung kasal. At invited kami, gano'n. Pag-isipan ko. Nag-iipon pa nga ako eh. Sure ako invited. Yeah. Kasi pag hindi ako invited, may makakarinig talaga sa... Nag-iipon pa. Tuloy tayo, tuloy. Invited lahat. Sige. Okay, basta ha. Sige. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang.
Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.